Nasaan na kayo? Magpakita kayo sa akin. Paalala, ang lahat ng tao at eksaktong lugar ay sinadyang palitan upang may layo sa totoong mundo ng mga taong may kaugnayan sa kwento. Simulan na natin ang kwento. Isang kakayahan na pilit itinatago dahil ayaw ng mabigat na responsibilidad, ngunit sa pilitang may lalabas dahil sa isang pambihirang sitwasyon at pagkakataon. Parte ng Antique, 1985. Simpleng buhay ang pangarap ni Gaspar, kaya na makapag-asawa siya ng simpleng babae ay pakiramdam niya ay napakaswerte na niya. Mahal, sigurado ka ba sa probinsya ko? Malayo yun. Lalakarin pa natin ng ilang mga kilometro bago makarating. Pagsasaka lamang ang hanap buhay natin doon. Ayos lang yun, mahal. Ayos nga yun eh. Saka sanay naman ako sa mabibigat na trabaho. Ayoko na dito sa syudad. Ang ingay, saka napapagastos tayo dito ng sobra dahil ang mahal ng mga pagkain. Sabi mo yan ha? Sa probinsya nyo sa Negros, ayaw mo na ba doon? Maayos naman siguro ang kabuhayan doon. Wala kaming lupain. Nangihiram lang kami ng maliit na sakahan. Samantalang ikaw, sabi mo, may mana kang lupain sa inyong mga magulang, hindi ba? Mukhang sa aming probinsya na nga lang. Alanganing tugon ni Soria. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Biyaheng Antique sila galing Luzon. Walang pag-aalinlangan sa puso ni Gaspar na marating ang isang hindi pamilyar na lugar. Sabi ko rin siya makilala ang pamilya ng kanyang asawa. Kasal sila sa Huwes. 2 taon na ang nakararaan. Kaso hindi pa nabibiyayaan ng anak. Ayos lamang para sa kanya. Ang naipon niyang pera ay gagamitin muna niya sa pagpapatayo nila ng bahay. Pamimili rin nila ito ng gamit. Matatanggap kaya ako ng mga magulang mo, Soria? Baka kasi magalit sila dahil hindi nahiling ng formal. Sa totoo lang natatakot din ako. Napakatapang kaya ni tatay. Pero hindi naman siguro maiintindihan nilang malayo ang Luzon. Paliwanag ni Soria. Pareho silang may alinlangan at takot, ngunit magkasama nilang harapin ng buong tapang ang buong angkan ng kanyang pinili na maging may bahay sa habang buhay. Sa madaling kwento ay narating nila ang probinsya. Tahimik at halos tagumparte na ng lugar. Mas malayo pa pala ito sa inaasahan ko, mahal. Sabi sa iyo eh. O ano, nangangalahati pa lang tayo. Sa totoo lang, maski ako'y parang hindi na nakasanayan ng ganitong kahabang lakarin. Tiyak akong malulumpo ko nito pagdating natin sa bahay. Tiisin na lang natin, makakarating din tayo nito sa ating patutunguhan. Natawa na lamang si Soria sa kanya. Hindi siya sigurado kung alam pa ba niya ang daan pabalik. Sa layo ng kanilang nilakad at sa dami ng mga nagkukrus na daan ng kanilang dinaanan, tiyak na mawawala siya kapag mag-isa siyang maglalakad pabalik. Mga higit 1 oras at kalahati ng lakad bago nila marating ang sityo. Kaunti ang mga kabahayan, malayo sa isa't isa, tahimik. Parang walang mga tao ang mga kabahayang kanilang nadaanan. Nakasarado ang pintuan, maging ang mga bintana. May mga kabahayan ding diretso na pinto at walang bintana. Doon lang niya malamang nakikita ang ganoong estilo ng bahay. Ang init malamang ng ganyang bahay, walang bintana. Hindi ko alam kung nakakatipid ba o sadyang hindi tinipid ang paggawa. Huwag mo nang malikot ang mga mata mo, Gaspar. Bilisan na natin at malapit na tayo sa bahay. O bakit may mali ba sa sinabi ko? Basta tahimik ka muna. Sa bahay na ako magkukwento. Kunot na tuloy siyang nakasunod sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit siya nito pinatatahimik. Pagdating sa harapan ng isang malaki at lumang bahay ay may hinang nangapit bahay si Soria. Tinawag nito ang ina at ama nito. Nanay Lilia, Tatay Pedong. Tawag ni Soria. Tahimik ang buong paligid. Nandiyan niya'y katanghaliang tapat. Pansin niyang kanina pa sila naglalakad, ngunit kahit isang aso'y wala silang nakakasalubong. Wala rin silang narinig na pagkahol.
Gusto niyang tanungin ang asawa tungkol dito nang biglang bumukas ang bintana. Lumabas mula roon ang isang itim na pusa, tumalon saka tumakbo palayo. Agoy, di ako bus yung ulam sa matakaw na pusang yun. Sinabi mo pa, tiyak yun. Saktong bumukas ang pintuan at bumungad ang isang babaeng medyo kalahati ng buhok ay kulay puti na. Malawak ang ngiti nito nang makita si Soria. Naku, Busyo, ikaw ba yan? Magandang tanghali po, Nanay Lilia. Ay, maan, sino man ti mo dyaman? Tawag mo tako nanay, ay. Napakunot na noo si Gaspar nang hindi maintindihan ang tanong ng biyanan. Tinawanan nito ni Soria. Sino ka daw ba? Hindi ka daw nakilala. Bakit daw nanay ang tawag mo sa kanya? Ganun ba? Ikaw na magkwento, mahal. Lumapit siya sa babae upang kunin ang kamay nito at magmano. Ngunit nilagyan lang siya nito. Tumayo ka lang muna dyan, Gaspar. Hayaan mo muna ako magkwento ng lahat. Saktong may lumabas at isang matandang lalaki saka isang lalaking kaedaran ni Soria. Seryoso ang mga tingin ng dalawang tao kay Gaspar. Naisipan mo pang umuwi, Soria. Ang buong akala ko'y kinalimutan mo na kami ng pamilya mo. Pasensya na, tay. Nag-asawa na rin po kasi ako. Siya si Gaspar, tay. Nanay. Inasahan na namin yan kaya ka dumayo ng lungsod ay upang makahanap ng mapapangasawa. Gusto mong takbuhan ng kapalaran na mayroon ka, Soria. Litan niya ng kambal niyang si Bador. Mali ka, Bador. Tayong mga tao ang gumagawa ng ating kapalaran. Hindi ang kung anong pagkataong mayroon ng ating angkan at kung ano ang kalinyahang gumuguhit sa ating palad. Walang ganyang kapalaran. Ang tigas naman talaga ng ulo mo, Soria. Sana lamang hindi mo pagsisihan yan. Muli nitong tinapunan ng nakamamatay na titig si Gaspar. Patay mali siya na lamang siya. Hindi siya papatol sa galit ng mga ito dahil may kasalanan din siya. Hindi niya nahingi na maayos ang kamay ni Soria. Pumasok na nga lang muna kayo. Ipasok mo yung asawa mo, Soria. Mamaya may makakita. Hindi na naman tayo titigilan ng mga yon. Mas lalong gumulo ang kanyang isipan. May malalim na pinag-uusapan ng pamilya na hindi niya makuwang maintindihan. Habang papasok sa loob ng bahay nito, hindi man lamang siya nakuwang pansinin ng pamilya ni Soria. Parang walang ibang kasama si Soria at ito ang laging kausap ng pamilya. Unang gabi nila sa bahay na yon, hindi siya makatulog. Ang daming huni ng tiktik sa labas. Hindi man lamang niya masilip dahil yari sa tablon ng dingding. Nang hindi na siya makatiis sa ingay ay bumangon siya para sana buksan ang bintana, ngunit mabilis siyang hinarang ni Soria. Anong gagawin mo? Gising ka pa pala. Hindi talaga ako natutulog na maaga. Alam mo naman yun, hindi ba? Bakit nga ba? Saka anong mga huni yung nasa labas? Maniniwala ka ba? Saan ba? Mga aswang ang mga yan. Iyang iba-ibang huni. Aswang lahat ng iyan. May ilang insekto, ngunit madalas aswang ang mga nag-iingay sa paligid. Ang dami naman. Pasensya na kung naglihim ako. Marami ka pang hindi alam, Gaspar. Gaya ng ano? Gaya nito, ang sityo na ito'y sityo ng mga aswang. Mapanganib dahil marami sa kanila'y mababangis. Natahimik siya at napatitig kay Soria. Sinusuri nito ng matagal. Sa tagal na niyang nakasama ito, mukhang wala namang palatandaan na isa itong aswang. O bakit ka ganyan makatingin? Kasi sabi mo sityo ng mga aswang ito. Ibig sabihin ay aswang kayong buong pamilya. Ano ba yan? Sinabi ko nga pala. Ay, pero maliban lang sa aking pamilya. Ang angkan ng aswang na ito'y dayo. Bumili ng lupa sa akin lolo Teroy na ngayon nasa kabilang buhay na. Nakipagkaibigan. Ang lolo kasi ang may pinakamalawak na lupain dito noon. 37 hektaryas. 15 hektaryang lupain ang binili nito. Dahil na rin sa hindi maalagaan ng lolo ang ganoong kalawak na lupain ay pumayag siya. Hindi pa noon perwisyo ang kaibigan ni lolo na aswang. Ngunit unti-unti nang dinala dito ng kaibigan ni lolo ang angkan nitong aswang at doon na nagsimula ang lahat. Paano nyo naman nalaman na sila yung mga yon? Dahil walang aswang dito noong hindi pa nagkaroon ng malayong kapitbahay ang pamilya ni lolo.
at pilit na pinapaamin ni Lolo ang kanyang kaibigan. Ngayon, umamin at sinabing hindi na mga ito gagalawin ng pamilya ni Lolo. Hindi nga gagalawin pero bisyo naman sa ingay. May kailangan sila. Kailangan? Anong kailangan? Nagulat si Soria. Hindi yata nito dapat sinabi ang tungkol doon. Mabilis nito yung binawi at niyaya na siyang matulog muli. Paano naman tayo makakatulog sa ganito kaingay? Masasanay din yung tenga mo dyan. Wala siyang magawa kundi ang humiga sa tabi ng asawa. Hindi nawawala ang ingay sa labas. Paikot-ikot ang mga ito. Sa pagod din niya ng ilang araw na biyahe sa barko at bus. At sa mahabang lakarin na rin ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising kaya diretso siya sa kusina upang tulungan ng biyanang babae na magluto. Magalang siyang lumapit dito. Magandang umaga po, Nay. Sandaling napatigil ang pag-ihip ng apoy. Nilingon siya nito at may guhit ng kaunting ngiti sa muka. Gising ka niya pala, Gaspar, si Soria. Malamang tulog pa. Opo, Nay, pagod malamang yun sa mahabang biyahe. Baka po nanibago. Ikaw, Gaspar, hindi ka ba napagod? Malayo ang naging biyahe niyo Magpahinga ka muna sa loob, ayos lang naman. Kami na ang bahala sa pagluluto ng ating agahan. Magluluto kami ng tatay niyo ng manok na tinola. Masarap yon. Naku, masarap nga po yun. Sige, Nay. Tayo nang gagawa. Hindi naman ako gaanong napagod, Nay. Ayos na yung pahinga ko kagabi. Sigurado ka maingay kagabi. Hindi ba binubulabog ang tulog mo? Hay, ang mga nilalang na yun talaga. Pero wisyong masyado. Ay, hindi naman po, Nay, pero narinig ko po yun. Ang napakaraming mga nilalang na yun. Alanganing lumingon muli sa kanya si Aling Lilia. Tila nag-aalangan kung kailangan ba nitong magkwento o manahimik na lamang. Kinuwento na po sa akin ni Sorian tungkol sa mga asubang, Nay. Ang dami nga pala talaga dito, ano? Iyon lang ba ang kinuwento niya? Wala na bang iba? May iba pa po bang dapat malaman maliban po sa mga asubang na yun, Nay? Hindi niya na naikwento pa eh. May kailangan ba akong malaman, Nay? Biglang sumingit si Mang Pedong sa kanilang likuran, kaya naputol ang kanilang pag-uusap. Lilia, ipagtimpla mo kami ng kape. Napalingon silang pareho sa pinanggagalingan ng boses. Papalapit sa kanila si Mang Pedong. Agad niya yung sinalubong at nagmano. Wala itong reaksyon. Nang umupo ito sa berha ay bigla itong nagtanong. Kaya mo bang magtagal dito sa ganitong lugar? Ako kasi minsan lang nagsakripisyo. Minsang nilaban ang akin. Ikaw din ba? Kaya mo bang ilaban ang sa tingin mo'y sayo? Oo naman, Tay. Ilalaban ko kahit gaano kahirap. Kahit gaano karaming pagsubok. Sabi mo yan niya. Saan niya lang kayanin mo? Sana lang wala kang pagsisihan na napunta ka sa aming angkan. Kunot noo siyang napaisip kung ano ba ang bagay na yon. Kahapon pa siya pinag-iisip ng mga ito ng isang bagay na hindi niya kayang hulaan. Kaya hindi na siya makatiis pa. Tay, Nay, may dapat ba talaga akong malaman? Sabihin niyo naman sa akin. Hindi sumagot ang biyanan niyang babae. Tahimik lamang nitong iniabot ang tasa ng kape. Tinangkap niya naman yon at nagpasalamat. Maaga ako nga alis mamaya, Lilia. Ngayon ko dapat babalikan ng pasyente sa kabilang baryo. Kailangan kong masigurong magaling na yon. Isa ka rin po palang albularyo, Tatay Pedong. Nakakatuwa. Yung tatay ko rin kasi albularyo din yon. May mga naituro siya sa aking orasyon. Gusto rin nga niya akong turuan na maging albularyo. Ayoko lang, Tay. Gusto kong maging normal. Si tatay kasi napagkakamalan siyang baliw ng mga kapitbahay namin dahil kausap niya palagi ang mga elementong katuwang niya sa panggagamot. Hindi mo alam kung gaano kahalaga na inaral mo ang pagiging albularyo. Sabi naman ni tatay kahit anong pagtanggi ko, kung talagang sa akin ipapasa ang pagiging albularyo ay wala akong magagawa. Pero mukhang hindi rin sa akin. Normal naman ako. Hindi ako nakakakita ng kung ano-anong elemento na kagaya ng aking ama. Hindi naman yan ang palatandaan kung ikaw ba ang magiging albularyo sa huli. Sige na't maiwan ko na kayo. Magpapatuka na muna ako ng aking mga alagang tandang at inahin. Magpapaalam pa ako ng mga kambing at mga alagang kalabaw. Ang dami naman, Tay. Tutulungan na lang kita. Kahit sa kambing lang, nakakatuwang mag-alaga ng mga ganyan, lalo na kapag marami.
Ako nang tutulong kay tatay. Huwag ka nang magbalak na makihati sa mga alaga naming hayop. Sinuswerte ka naman yatang masyado. Biglang sabat ni Bador na kambal ni Soria. Mabigat ang loob nito sa kanya. Anak ko kapatid, wala akong balak na ganun. Masaya lang ako makatulong. Walang ganyan. Kunubari ka pa. Ang tabas ng dila mo, Bador. Hindi yan maganda. Basta tay, mainit ang ulo ko sa lalaking yan. Hindi ko alam kung bakit eh. Alam mo, Bador, hindi magandang ugali ang ganyan. Asawa siya ni Soria. Kahit anong gagawin natin, wala na tayong magagawa pa. Isa pa'y nasa tamang edad na rin naman ng kambal mo. Tanggapin na lamang din natin kung ano ang desisyon niya. Tanggapin mo na ang asawa ng iyong kambal. Biglang lumuwag ang pakiramdam niya nang marinig yon. Tanggap siya ng biyanan niya. Iyon ang sigurado. Ngunit dismayado naman nang marinig ang sinabi ng biyanang lalaki. Huwag ka muna sigurong lumabas ng bahay, Gaspar. Huwag ka munang magpakita sa mga nilalang na yon. Sino pong nilalang? Naguguluhan po ko kagabi patay. Biglang lumabas si Soria mula sa kanilang kwarto. Bigla itong nagsalita kaya doon naman nabaling ang kanilang atensyon. Tay, anong kinukwento niyo kay Gaspar? Ikaw dapat ang magkwento, Soria. Gusto mo bang mapahamak siya? Hindi siya handa sa posibleng mangyari. Tay, ayoko. Pwede bang wag na lang? Sabi mo mahal ka niya. Kahit ano pa yan, kayang-kaya niyang tanggapin. Kaya magtapat ka ng totoo. Ikuwento mo ang lahat. Wala ka dapat sinisikreto sa asawa mo. Tay, walang duda, mahal ko po ang anak niyo. Sorry mahal. Ano ba yan? Magulo na isip ko kagabi pa dahil dyan. Ayan, malinaw di ba? Mahal ka ng asawa mo. Pag-usapan niyo yan. Huwag kang magsikreto, sa huli ay lalabas din naman yon. Kunot noon niyang tinitigan ng kanyang balisang asawa. Hindi niya alam kung bakit takot na takot ito. Tinanong niya ito ng mahinahon nang sa ganon ay hindi ito may stress. Mahal, ano ba ang dapat kong malaman? Sabihin mo na. Iintindihin ko kung ano man yon. O siya, maiwan na muna namin kayo. Aalis kami ni Bador. Biglang singit pa ni Mang Pedong. Masama pa rin ang titig sa kanya ni Bador ngunit hinayaan na lamang niya yon. Ang mahalaga sa kanya ay ang naisabihin ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ito at palaisipan sa kanya hanggat hindi ito may kuwento ng asawa. Ako'y maglalaban na muna anak, kayong dalawa na lamang muna dito. Ay Soria, ikaw na ang mag-adobo ng sitaw. Nahimay ko na yan kagabi pa. Tapos na rin ako magsaing. Biglang singit din ni Nanay Lilia. Naiwan silang dalawa at sa pagkakataong yun ay wala na siyang magawa pa. Kundi ang ikuwento dito ang tungkol sa kasunduan ng lolo niya noon at ang kaibigan nitong aswang. Ang kasunduan. Bunsong anak si Lilia ni Lolo Teroy. 23 anyos ito noon nang maging sakitin dahil hindi tinigilan ng engkantong umiibig dito. Ano bang gagawin ko sa iyo, Lilia? Paano ba kita mapapagaling? Lahat ng mga santo at anito'y tinawag ko na. Pabalik-balik pa rin yung sakit mo. Hayaan mo na lamang kasi ako, Tay. Kung mamamatay man ako'y ayos lang. Nakahanda na akong tanggapin ang aking kapalaran. Hindi, Lilia, anak ko. Ilalaban ko ang buhay na mayroon ka. Sa kahit na anong paraan. Wala na ang nanay mo, pati ba naman ikaw mawawala rin sa akin? Tugon ni Lolo Teroy noon sa kanyang anak na si Lilia. Biglang may pumatok sa pintuan. Binuksan niyo ni Lolo Teroy. Bubungad ang kumpare nitong si Mang Talot. Pare, ano bang nangyayari sa anak mo? Ay paring Talot, baka naman may kinalaman ka sa nangyari sa anak ko. Alam naman natin pareho na isa kang aswang. Ang buong angkan na dinala mo rito'y katulad mong mga aswang din. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, paring Pedong. Nire-respeto ko ang ating pagkakaibigan, kaya hindi ko magagawa ang bagay na inaakusa mo sa akin. Mabigat yan. Desperado na ako sa nangyayaring ito, pare. Hindi ko makakayanang mawala sa akin ang bunso kong ito. Sana sinabi mo sa akin, matutulungan sana kita, paring Teroy. Kaya ko rin namang manggamot dahil may kapangyarihan akong taglay. Talaga ba, paring Talot? Kung ganun, tulungan mo ang anak ko, parang awa mo na. Hindi madaling tanggapin ang pang-aakusa mo sa akin eh.
Pasensya na pare, sobrang magulo na kasi ang lahat eh. Pagagalingin ko ang anak mo pero may kondisyon. Kahit anong kondisyon niyang paring talot, gumaling lang ang aking anak. Kung ganyan, paring Teroy, pumayag kang maikasal sa isa sa aking mga anak na lalaki ang iyong anak. Ano? Paano naman kung hindi magustuhan ng anak ko? Huwag naman ganun pare. Wala tayong magagawa. Iyan lang ang gusto kong mangyari. Kung hindi sa anak mo, eh di sa apo. Oras na manganak siya at dumating ang tamang panahon. Halinlangan man ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Mang Teroy. Bahala na bukas. Yun na nasa kanyang isipan. Sige pare, bahala na. Buhayin mo lang ang anak ko. Ay, walang problema pare. Itong mga elementong to, mga engkantong nais din sumiping at magkaroon ng punla sa mga tao. Abay hindi maaari yan. Masyado na silang malayo sa lahi ng mga tao. Tugon pa ni Mang Talot. Hindi nito nag-aksaya pa ng oras. Agad nitong ginawa ang ritual. Mabagsik ang kapangyarihan na taglay nito dahil madali nitong napasuko ang elemento. Kinulong ng albularyo ang aswang ang kaluluwa ng engkanto sa bote at itinapon pa sa ilog. Hindi na yun makakapang-abuso kailanman. Ibig sabihin magaling na itong anak ko. Mamaya lang ay magigising na yan, Teroy. Maayos na rin ang kanyang pakiramdam dahil wala nang inilagay ng elementong yon sa kanyang likod dahilan para mas lalo siyang mahirapan. Mabuti naman kung ganon. Hindi na maghihirap pa ang aking anak. Ang pangako mo paring Teroy, panindigan mo ang ipinangako mo sa akin. Paano kung hindi magustuhan ng anak ko ang lalaking gusto mong maging kapares niya? Kung halimbawa at paring Teroy, may isa pang lalaki na umibig sa kanya, magtutuos muna sila ng anak ko. Kapag natalo ang aking anak, magpapaubaya siya. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang ating usapan. Magkikita tayo sa mga apo natin. Kahit wala ka na o kahit wala na ako, kailangan mong ipasa ang usapang ito. Ikaw at ako ang tunay na magkumpare. Ang aking angkan ay tanggap na ang iyong angkan. Ang sityo na ito'y para lamang sa ating angkan. Hindi nakatanggi at oo lamang ng oo si Lolo Teroy sa naging kondisyon ni Mang Talot. Nang magising si Lilia ay tuwang-tuwa ito dahil ramdam nito ang gaan ng kanyang katawan. Wala na itong dinaramdam pang kakaiba sa katawan, ngunit walang pag-atubili na kinuwento ni Lolo Teroy sa bunso ang tungkol sa naging kasunduan. Tatay, sana pala hindi na lang ako gumaling. Sana hinayaan mo na lamang ako para wala na akong haraping kasunduan na yan. May pag-asa pa naman anak eh, kung may magmamahal sa iyo at kaya kang ipaglaban. Kapag nagtagumpay siyang kalabanin ng anak ni paring Talot, anak, makakawala ka sa aming kasunduan. Nabuhayan ng kaunting pag-asa si Lilia. Gayunpaman, naging alalahanin din iyon dahil kawawa rin ang magiging anak nito na mapapasahan ng kasunduan. Doon nagtatapos ang mahabang kwento ni Soria tungkol sa buhay kasunduan sa maikling salita ay napagtagumpayan ni Lilia dahil inilaban siya ni Pedong na isang magaling na albularyo noon pa mang kabinataan. Lihim na natahimik si Gaspar. Ibig sabihin ay mapapalaban ito sa aswang dahil kay Soria. Kanina ka patahimik, galit ka ba sa akin? Natatakot lang naman ako na iwanan mo ko. Kaya nga gusto ko sanang sa inyo sa Negros na lang tayo manirahan. Kaso ang sabi ng tatay dati, mahahanap at mahahanap pa rin ang angkan ng Talot na yon, ang angkan ni nanay, kahit saan man kami makarating. Ibig sabihin kapag natalo ko sila, sa magiging anak natin at sa magiging apo sa tuhod ng Talot na yon, muling may papasa ang kasunduan. Parang ganun na nga. Pwes hindi ako papayag. Anong ibig mo sabihin? Puputulin ko ang pakikipaglapit ng lahing iyon ni Talot sa inyong angkan. Uubusin ko ang kanilang lahi. Wala akong ititira kahit kaliit-liitan. Gaspar naman. Yan na ang pasya ko, Soria. Haharapin ko silang lahat. Wala akong katatakutan sa perwisyong mga nilalang na yon. Pero utang namin sa kanilang angkan ng buhay ni nanay. Kaya kayo nagpapauto.
Una't sa huli, sila pa rin ang perwisyong matatawag. Hindi sila nagkaroon ng komportabling tirahan kung hindi pumayag ang lolo Teroy mo na ibenta sa kanila ang halos kalahati ng lupain. Binayaran naman siya, Gaspar eh. Nahilot niya ang kanyang sentido sa naging dahilan ni Soria, kaya ang mga ito'y nakayuko sa angkan ng mga aswang. Dahil iniisip na malaki ang utang na loob kay Talot. Hindi ibinenta ni Lolo Teroy ang lupa, kusang nakiusap si Talot na pagbentahan. Kaya hindi ang mga ito nakalapit sa kanilang pamilya kung hindi nagmagandang loob si Lolo Teroy. Gayunpaman ay buo na ang kanyang pasya. Tutugisin niya ang buong angkan ng mga aswang. Hindi niya hihintayin ang araw ng pagtutuos. Siya ang unang aatake sa mga ito. Nang gabing yun ay lihim siyang naghintay kung kailan makakatulog ang buong pamilya, lalo na't ang kanyang asawa. Uumpisahan niya ang misyon. Mabuti na lamang at nakatago at daladala pa rin niya ang balaraw na tanso na matagal nang bigay sa kanya ng lolo niya noon. Pangontra yun sa mga aswang at alam niyang takot dito ang mga aswang. Nang masigurong tulog na ang asawa ay saka lamang siya maingat na bumaba. Maghihintay lamang siya ng mga nilalang na ito na lalapit sa kanilang bakuran. Alam kasi niyang aaligid na naman ang mga ito. Kaya lahat ng aaligid sa bahay nila Soria, tutudasin niya at ipapaanod sa malaking ilog malapit sa bahay. Pumwesto siya sa ilalim ng punong mangga kung saan madilim. Bitbit niya ang kanyang balaraw. Biglang may mga yapak siyang narinig sa kanyang likuran. Tila ungol ng aso o baboy ang boses nito kaya nilingon niya kaagad. Saktong paglingon niya ng talunin siya nito. Bumagsak siyang patihaya sa lupa ngunit hindi niya nabitiwan ng balaraw na kanyang hawak-hawak. Mabilis niyang inilayo sa kanyang buka ang mabahong hininga nito. Hawak niya ito sa leeg. Habang inihahanda ang lakas para itarak sa dibdib nito ang hawak na balaraw sa kanyang kanang kamay. Ilang sandali pa'y sinunggaban na niya ng hawak na patalim ang dibdib nito. Napahiyaw ito tila ba napapaso sa sobrang init ng sugat na natamo. Hindi niya alam kung nagising ba at narinig ng mga tao sa loob ng bahay ang hiyaw na iyon ng aswang. Pero ramdam niyang mapapalaban siya sa maraming mga nilalang. Nang marinig ng ibang aswang ang hiyaw ng kasamaan ay isa-isang lumapit ang mga yon. Pinaikutan siya. Nagbabagang mga mata at nakakatakot ang itsura. Mabuti na lamang at kanina pa nasanay ang mga mata niya sa dilim kaya malinaw niyang naaaninag ang mga yon. Apat na mga nilalang ang mga nakapaikot sa kanya. Naganda siya sa maaaring pag-atake ng mga ito ng sabay. Ang isa'y tumalon sa sanga ng mangga. Madilim kaya hindi niya nakita, maliban sa mapula nitong mga mata. Siya na ang umatake sa nasa kanyang harapan. Walang alinlangan niyang itinarak sa leeg ang balaraw tapos ay nagmamadaling binunot para atakihin ang nasa likod. Pagkahampas niya ng balaraw ay biglang sumakay sa kanyang likod ang asubang na nasa itaas ng puno. Sinaksak niya ang ulo nito ng buong lakas kaya napahiyaw ito na parang tinakatay na baboy. Hinila niya ang kutsilyo sabay layo rito. Nahintatakutan ang kaninang kaharap niya ngunit naging mabangis na siya at ayaw na niyang huminto pa. Nagsimula ng madagtaan ang kanyang mga kamay ng dugo ng mga halimaw kaya tuloy-tuloy na yon. Dalawa pa ang nasa harapan niya. Iniritan siya ng galit na kaharap. Hindi niya yon napaghandaan. Nakalmot siya sa kanyang kanang balikat. Pinilit niyang wag mapahiyaw sa sobrang hapdi. Tila tuwang-tuwa naman ang kaharap dahil nagtagumpay ito na saktan siya. Walang nakakatuwa sa ginawa mong pagkalmot sa aking halimaw. Masyadong malayo sa bituka. Naiintindihan mo ba? Ibig sabihin malayong-malayo kay kamatayan. Kapag iyang tiyan o leeg mo ang mahiritan ko, sinasabi ko sa iyo, wasak yan. Gawin mo, ang dami mo pang satsat eh. Akala mo ba hahayaan kitang mangyari ang sinasabi mo? Sino ka bang hayop ka? Bakit nandito ka sa bahay ni Aling Lilia? Abay kailan pa nagkaroon ng panauhin sa bahay na ito? Ako ang dapat na magtanong niyan sa'yo. Anong ginagawa niyo dito at napakarami niyo rito gabi-gabi? Pero wisyo kayo sa mga taong namamahinga na. Tantanan niyo ang pamilyang ito dahil papaslangin ko lahat ng angkan niyo. Oras na hindi niyo tantanan ang pamilyang ito. Kami ang bantay ng mga pamilyang ito. Ang kasunduan ay kasunduan.
Kami ang mga lahi ni Lolo Talot at hindi mawawala ang kasunduan dahil ang kanyang angkan ay hawak na ng aming angkan. Hayop na yan. Hari-harian na ang angkan nyo matapos pagbigyan na makabili ng lupa sa tahimik na lugar na ito. Mga wala talaga kayong hiya. Galit na galit siya matapos marinig yon. Kung pwede lamang tugisin niya ang mga ito sa isang buong gabi, itong mga bantay nito kay kailangan niyang maubos. Hindi pwedeng makarating ito sa buong angkan. Hindi niya ang mga ito tinigilan hanggang sa umabot sila ng lampas hating gabi sa labanan. Sa huli ay pareho niyang nagapi ang mga ito. Hinila niya lahat ng mga katawan sa malaki at umaagos na ilog. Pinaanod niya ang mga ito, 5 bangkay ng aswang sa gabing yon, gamit ang tansong balaraw. Kung bubuhayin pa niya ang pagiging dugong albularyo, tiyak na malaking tulong upang magapi niya ang mga nilalang. Napapangiwi siya tuwing mararamdaman ang hapdi ng mga kalmot sa kanyang muka at mga balikat, maging sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung gaano kalaki at kung gaano karami dahil nga madilim. Pero tiyak siyang mahalata ito ng kanyang asawa kinabukasan. Hindi niya alam kung bakit hindi ang mga ito nakaramdam sa kanilang labanan. Ang lakas ng hiyaw ng mga aswang tuwing matatarakan niya ng balaro na tanso. Tahimik at madilim pa rin ang loob ng bahay, halatang hindi nabulabog sa ingay ng labanan nila sa labas. Kinabukasan ay nagising siya sa mahinang yugyog ng kanyang asawa. Maingat niyang binuksan ang kanyang mga mata. Napapangiwi pa rin siya sa hapdi ng kanyang mga kalmot. Mahal, ano bang nangyari dyan sa mukha mo? Pati sa balikat mo. Bakit puno ka ng kalmot? Wala ito, mahal. Hayaan mo muna ako makatulog. Inaantok pa ako eh. 10:00 na ng umaga, antok ka pa rin. Agad siyang bumangon nang marinig yon. Napahimbing yata ang tulog niya dahil sa pagod. 10:00 na ba? Oo, halika. Dahil kanina pa kami tapos mag-agahan. Tumayo siya at sumunod kay Soria patungong kusina. Naroon si Bador, masama ang titig sa kanya. Hindi ito syudad na kahit tirik na ang araw ay tulog ka pa rin. Kuya Bador naman, hindi pa sanay si Gaspar dito sa probinsya. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Pangalawang araw pa lang naman namin dito eh. Bador anak, wag kang ang bastos sa asawa ng kambal mo. Hindi maganda yan. Oo nga pala, may natagpo ang lahi ni Talot sa lawa, wala ng buhay. 5 raw at parehong pinagsasasaksak. Abay nakakatuwa, sana nga'y maubos na iyang mga lahing yan. Pero sino naman kayang tao ang may gawa nito? O baka naman may mga ngasong nagawi sa ating lugar sana, gabi-gabi na. Parang wala naman kayong utang na loob niyan, nanay. Sila ang may utang na loob sa atin. Tahimik lamang siyang nakikinig sa sinasabi ng kanyang biyanan, maging sa reaksyon ni Bador. Ibig sabihin ay hindi talaga ng mga ito narinig ang laban nila sa mga aswang. Walang kahit na anong duda. Kakatapos lamang nilang kumain at kakapasok lamang ng kwarto nang biglang may mangapit bahay. Sinilip ito ni Soria sa bintana. Tinanong niya agad kung sino ang panauhin sa labas. Kaanak ni Talot, mga kababata ko lamang dati. Ngayon ang lalaki na ng katawan, ano kayang kailangan nila? Isa lamang ang nasa isipan niya. Tiyak na nagdududa na ang mga ito sa mga nilalang na napas lang. Hindi siya pinalabas ni Soria dahil ayaw nitong makita siya ng mga laing iyon ni Talot. Yun din naman ang naisip niya. Hindi pa oras para magpakita. Masyado pa siyang maraming kailangang gawin. Uni pasukin ang mundo ng pagiging albularyo nang sa ganun ay maaral niya ang mga orasyon. Magpapatulong siya sa kanyang biyanang lalaki. Hindi niya pwedeng baliwalain ang kanyang pagiging albularyo dahil ito ang unang bagay na tutulong sa kanya upang tugisin ang mga laing pabigat sa pamilya ni Soria. Ilang sandali pa narinig niya ang pagpapaalam ng mga panauhin. Naririnig na rin niya ang boses ng biyanang lalaki. Lumabas agad siya para kausapin ng kanyang biyanan. Saan ka pupunta, Gaspar? Kay tatay, halika na. Wala na yung mga yon. Gusto kong makausap si tatay. Tungkol saan? Baka kung ano na naman yan, Gaspar. Tungkol sa pagiging albularyo. Halika na. Mahalaga ang kailangan ko kay tatay. Napasunod na lamang si Soria na may pagtataka. Pagdating sa kusina, nakaupo roon si Tatay Pedong. Nagtaka agad ito nang makita ang mga bakas ng kalmot sa kanyang buka.
Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ang laki ng mga kalmot? Parang sa kuko yan ah. Wala ito tay, napalaban lang, konti lang naman. Hindi ako naniniwala, magtapat ka. Isa pa ay 5 angkan ni talot ang wala. Ngayon ay sabihin mo, anong kinalaman mo? Napatingin sa kanya si Soria. Mabuti na lamang at nasa balon na si Nanay Lilia. Si Bador naman ay nandoon sa mga alagang kambing nila. Tay, nananalaytay sa dugo ko ang pagiging albularyo. Kaya pwede mo ba akong turuan? Sagutin mo muna ang naging tanong ko. Alam kong ikaw, gusto kong makumpirma. Galing mismo sa iyong bibig. Ako may gawa tay. Pinaslang ko sila gamit ang balaraw na tanso. Ang tindi mo ah. Sabi niya hindi ko inaasahan to. Napakatapang mong gumawa ng ganitong bagay. Hamakin mo yon na kaya mong paslangin ng 5 aswang. Mabuti na lamang hindi ka niya pahamak. Si Soria hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Nagulat ito sa kanyang isiniwalat. Gayunpaman, nanatili itong tahimik dahil sa pag-uusap nila ng kanyang biyanan. Simula nang mamatay ang 5 angkan ng asubang ay wala nang umaaligid pa sa kanilang bahay ng mga aswang. Natatakot marahil dahil sa nangyari. Isang araw ay muli na naman niyang hiniling sa kanyang biyanan na turuan siya ng pagpapabuhay ng orasyon at pagiging albularyo na rin. Tay, sige na, pakiusap. Kailangan kong matutunan ng mga orasyon, depensa at pamuksa sa mga aswang. Hindi ako papayag na wala akong gawin. Malakas siyang kanilang pinuno, hindi lang siya isang aswang. Isa siyang babaylang aswang. Kahit hari ng mga engkanto'y kaya niyang talunin. Hindi ako natatakot. Kahit ano pa siya tay. Kailangan ko lang matutunan na yung mga orasyon. Pagkakaroon lang ng depensa ang kailangan ko. Mas malakas ang kapangyarihan ng tao dahil galing sa Diyos. Iyang sa mga aswang galing yan sa demonyo. Hindi nakakabahala. Mababang uri ng kapangyarihan. Hindi ako magtataka kung magagapi niya ang mga engkanto. Pareho silang iwinalis ng Diyos. Hindi mo naiintindihan, Gaspar. Ilang beses ko na siyang inaral dahil gusto kong tapusin ang lahat ngunit naduduwag ako. Takot ako sa kanilang pinuno. Ngayong naumpisahan mo sila, tiyak na nagdududa na ang pinuno. Kaya huwag ka munang magpakita. Huwag kang lumabas ng bahay. Tuturuan mo ba ako, tay? Tuturuan kita dahil malakas ang loob mo. Salamat naman, tay. Wala silang sinayang na oras. Agad na binuksan ng itim na libreta. Ang libretang minana nito mula sa kaninunuan. 2 buwang lihim na nag-aral si Gaspar tungkol sa lihim na karunungan. Kahit si Bador ay hindi alam yon dahil ang pag-iisip nito at damdamin ni nakapanig sa mga aswang. Ang mga barkada at laging kasama nito ay mga aswang. Ano ba tay? Wala ba kayong balak na hasain sa pag-aararo ang lalaking yan? Bakit laging nagtatago sa loob ng kwarto? Pinaghahanap ba yan ng mga pulis kaya tinatago nyo? Anak, hayaan mo muna si Gaspar. May ginagawa siya ngayon. Ginagawa? Anong ginagawa niya, bata? Tay naman, huwag naman kayong paabuso. Hindi mo naiintindihan, Bador. Sige na, pahalabin mo na muna ang mga alaga nating kalabaw. Ako na lang palagi. Ako na lamang ang nag-aalaga ng ating mga alagang hayop. Tapos kami ang maghahati. Hindi yata ito patas ah. Hindi kita tinuruan ng ganyang ugali, Bador. Ang pangit. Hindi kita kukonsintihin sa ganyang ugali mo. Hindi ito tumugon, ngunit masama ang loob na umalis. Malinaw yung narinig ni Gaspar kaya nilapitan niya ang biyanan nang makaalis na si Bador. Tay, narinig ko ang usapan niyo ni Bador. Pwede naman siguro akong mag-araro sa mga sakahan, tay. Tatakpan ko lamang ang aking muka habang nakasuot ng sombrero. Malalaman pa rin nilang dayo ka. Alam nilang walang nagpupuntang mga manggagawa rito dahil alam ng mga taga-baryo na ang sityo na ito ay sityo ng mga aswang. Kahit sa karatig baryo, alam na baluarte ito ng mga aswang. Ganun, edi pati yan lahi namin na pagkamalan ng aswang kaya walang nagpupunta rito para magpagamot. Ang mga kilala ko at pinsan nang nasubok ang galing ko sa panggagamot, sila lamang ang nagtitiwala sa akin. Kinikita nila ako sa baryo tuwing Martes at Biyernes. Kaya perwisyo talaga ang mga angka na ito eh. Kailangan talaga silang tugisin lahat.
Kaunti na lang pwede mo nang harapin si Pinunong Talot. Hindi ko alam kung ilang taon na yung taong yan, pero siya ang babaylang aswang na nagbigay ng kasunduan at buhay pa siya ngayon. Bumabata, tumatanda, iyon ay dahil sa kapangyarihang mayroon siya. Habang nag-uusap ay biglang may nangapit bahay kaya inutusan siya ng kanyang biyanan na magtago. Agad siyang pumasok ng kwarto. Sumenyas kay Soria na tumahimik. Mula sa labas ay dinig nila ang usapan ng isang matanda at ng kanyang biyanan. Nandito na pala ang anak mong babae, hindi man lamang lumalabas ng bahay. Bakit hindi pa siya nakapamili sa mga binata kong apo? 23 silang apo ko na kaedaran niya, pare-parehong mga gwapo. Nako, hindi mo naman pwedeng ipilit sa anak ko na gustuhin ng mga apo mo Tandang Talot. Ang anak ko pa rin ang magdidesisyon niyan. Paano niya magugustuhan hindi mo naman binibigyan ng pagkakataon na makahalubilo ang mga apo ko? Ayaw nga niya kahit makahalubilo lang ang angkan mo Tandang Talot. Bakit ba pinipilit mo? Baka nakakalimutan mo ang kasunduan, Pedong. Baka nakakalimutan mo na kontrolado ko na kayo. Dapat ang angkan nyo at ang angkan namin ay maging isa. Ang buong kalupaan na ito ay maging baluwarte lamang ng aking lahi. Dahil ako ang magiging hari ng isang malaking angkan ng mga aswang. Hindi sumagot si Tatay Pedong sa sinabi ng matanda. Ang totoo'y gigil na gigil ito sa kaharap. Maging siya na nasa loob ay gusto ng sugurin ng matanda. Umayos ka, Gaspar. Hindi mo alam kung sino ang nilalang na gusto mong kalabanin. Malalakas sila. Maaari mong ikapahamak ang gagawin mo kung sakali. Hindi ako natatakot, Soria. Umanda siya sa akin. Unti-untiin ko sa pagpaslang ang kanyang angkan hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na maubos sila. Maging ang matandang yan. Dapat marunong kang magtimpi. Hintayin mo ang tamang pagkakataon. Hindi ka basta susugod. Uwi ka sa kanya ni Soria. Biglang may kumatok kaya natahimik silang pareho. Ang biyanan niyan lalaki at gustong lumabas ni Soria. Anak Soria, ako ito. Gusto kang makita ni Tandang Talot. Lumabas ka muna anak. Harapin mo muna siya sandali. Nagkatinginan sila nang sabihin yon ng kanyang biyanan. Ano ba yan tayo? Pwede bang wag na? Ayokong makaharap ang matandang yan. Nakakainis ang muka. Mukhang tao pa lang pero parang halimaw na. Anak, harapin mo niya sandali. Para wala ng gulo. Para makaalis na rin siya. Sundin mo na lamang ang tatay, sige na. Basta kapag nakakuha ka ng pagkakataon na magpaalam, pumasok ka rito sa kwarto. Gawin mo ka agad. Ano ba naman yan, Gaspar? Bakit kailangan ko pang gawin? Dahil kailangan, tatay mo ang may hiling. Hindi ka naman niya siguro ipapahamak, hindi ba? Hindi nga, pero nakakainis sa mukha ng lalaking yon. Pakitunguhan mo na lang na maayos. Sige na, labas na. Napilitan nitong sumunod kahit ayaw nitong makita ang mukha ng matanda. Nakasimangot lamang itong tumingala sa ama. Mabigat ang loob. Ayusin mo nga yung mukha mo anak, sandali lang to. Pwede ka nang umalis agad. Pilit ngumiti ni Soria habang palapit sa matanda. Kahit ang totoo'y sarap na itong batukan ang nakakairip ang mukha nito. Kung may kapangyarihan lang akong gawin palaka ang matandang ito, kanina ko pa ginawa. Sambit sa utak ni Soria. Ay, abay pagkagandang apo naman ito. Ang tagal nitong hindi nakauwi ah. Maganda ba ang lungsod apo? Magandang umaga po, Lolo. Opo, hindi na nga po sana ako dapat bumalik pa dito eh. Yumuko na lamang ito sa harapan ng matanda habang sinasabi yon. Ayaw nitong magmano na noon ay madalas naman itong ginagawa. Ay, kailangan mo talagang umuwi sa lupang sinilangan. Ganyan talaga. Depende siguro, Lolo. Ano nga palang kailangan niyo sa akin? Wala naman, nangangamusta lang sana. Nasa tamang edad ka na ah. Bakit hindi mo pa nagawang mamili sa mga apo ko at nang maging isang buong pamilya na tayo? Sa panaginip mo lang yan, tanda. Hindi mangyayaring magkagusto ako sa angkan ng mga aswang. Wala sa mga apo mo ang nagugustuhan ko at magugustuhan ko, tandaan mo yan. Nakakatawa kang bata ka. Hindi mo ba alam na nakapag-umpisa na ako sa ayaw at sa gusto mo? Magiging isang angkan natin kaya huwag ka nang magmatigas pa. Tandang Talot,
Malinaw ang kasunduan. Hindi mo maaaring ipilit sa anak ko kung hindi niya gusto. Hayaan mo siya. May kalayaan pa rin naman siya, hindi ba? Alam mo, Pedong, kung tutuusin ay pwede ko yung baguhin. Pwede kong sapilitan na lamang na ikasal siya sa apo kong si Damian. Guwapo ang apo kong yon. Bagay na bagay sila. Huwag tandang talo at hayaan mo munang makapag-isip si Soria. Saka kapag mag-asawa siya at magkaanak, pwede pa naman sa apo niya, hindi ba? Hintayin na lamang natin. Nababagot na ako, Pedong. Matagal nang masyado ang paghihintay ko. Pero sige, hahayaan kitang mag-isip si Soria. Paalam na sa inyo. Kailangan ko nang pumasok sa kwarto. Medyo masama rin kasi ang pakiramdam ko kaya mawalang galang na po. Uwi ka ni Soria at patakbon tinungo ang kwarto. Niyakap nito si Gaspar pagdating nito sa loob. Narinig ko ang usapan nyo. Abay ipapares ka pa talaga ng lokong matanda na yun sa kanyang apo. Nakakainit ng ulo ang matandang yon, sobra. Akala naman niya kontrolado niyan lahat ng tao. Hayaan mo na, matatapos din ito. Konting panahon na lang. Hindi mangyayari ang kagustuhan ng matandang yan. Natatakot din ako para sa iyo, Gaspar. Marami sila, makapangyarihan pa. Kaya mo kayang labanan ng kampo ng kadiliman? Hindi mo kailangan mag-alala sa akin, mahal. Kaya ko ang sarili ko. Mamayang gabi sisimulan ko ang pag-atake. Ano? Huwag kang magmadali. Ano ka ba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Galit ako sa mga nilalang na yan, Soria. Simula nang malaman ko ang tungkol sa kasunduan ay talaga namang gusto ko na agad na abuhin ng mga yan. Galit na wika niya. Nang makalis ang matanday, muli silang nag-ensayo ng kanyang biyanan. Ang tagabulag at pamuksa ang pinakamahalagang orasyon na kailangan niyang matutunan. Kaya ito ang inaral niya ng gusto. At sa gabing yun ay hindi siya magpapaalam sa kanyang asawa at sa kanyang biyanan. Aalis siya para umpisahan ang pagtugis ng mga angkan ng aswang. Gaya ng kanyang ginawa, pinatulog niya ang kanyang asawa at nagmatsyag kung tulog na rin ba ang iba pang mga kasama sa bahay. Biglang may kumaluskos kaya hindi muna siya lumabas. Sa kwarto ni Bador nang gagaling ang ingay, biglang may umiiyak na pusa at narinig niya ang pagtalo nito sa bintana. Nagtaka siya. Paanong may pusa sa loob ng kwarto ni Bador dahil wala naman silang alagang pusa? Kahit isang aso'y wala nga rin. Hindi na lamang niya yun binigyan ng pansin. Diretso na siyang lumabas upang simulan ng misyon. Pumusal siya ng orasyon, tagabulag, at nang sa ganun ay malaya niyang magawa ang kanyang misyon. Lahat ng makasalamuha niyang aswang hindi makakatakas sa talim ng balaraw na kanyang laging kasangga sa pagtugis ng mga nilalang na ito. Malayo nang narating niya nang mapansin niya ang isang bahay. Nilapitan niya yon. Malayo pa lamang ay dinignan niya ang boses ng nagkakagulong nilalang. Wari ay may pinag-aagawan ng mga ito. Walang bintana kaya sa pintuan lamang pwedeng masilip. Walang alinlangan niyang inikot ang bahay upang hanapin ang pinto. Mula roon ay nakita niyang nagkakagulo sa saig ng kawayan ang hindi maintindiang anyo ng mga nilalang. Nasa 7 ang mga ito at ang 2 pinakamalaki, alam niyang iyon ang ama at ina. Nagbabaga ang mga mata, nagmamantika ang mga kamay. Puno ng makakapal na balahibo, malalaking bunganga at mahahabang pangil. Ang mga kuko ng mga ito'y sobrang haba rin. At ang nakakasuka sa tagpong yon, gutay-gutay na ang nilalang na pinag-aagawan ng mga ito. Kung hindi siya nagkakamali, katawan ng tao ang pinag-aagawan ng mga hayok na nilalang. Naanimoy ginutom ng halos 1 buwan. Hindi niya matiis na tingnan ang ganong senaryo kaya kinuha niya ang kanyang balaraw at isa-isang inatake ang mga yon. Hindi siya naawa kahit may mga batang asubang na naroon. Ganon din naman, magiging matanda rin ang mga ito balang araw. At ganon pa rin na perwisyo sa karamihan, kaya hindi na dapat ang mga ito bigyan ng puwang pa sa mundong ibabaw. Hayop ka! Sino kang pangahas na nakapasok sa teritoryo ko? Galit na tanong ng padre de pamilya. Kanlong ng inang may sugat rin sa dibdiban 2 maliit na unang napaslang. Ako ang uubos sa inyong angkan. Sagot niya sabay pakita sa mga ito. Biglang natakot ang 3 pang anak nito nang makita ang kanyang balaraw. Ikaw,
Ikaw at ang balaro niya ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga kapatid. At pinsan ng gabing yun. Ikaw yun. Tama, hindi ako tatanggi sa ginawa ko. Kasi kayong lahat talaga ang misyon kong ubusin. Papaslangin kita. Wala kang karapatang pasukin ang aming teritoryo. Sinong may sabing wala? Ang magiging anak ko ang maghihirap kung ipagpapatuloy pa ang lahing ito. Kaya ngayon pa lamang ay tatapusin ko na rin kayo. Walang sabi niyang pinagdadakip ang mga anak nito. Sinubukan siyang harangin ng amang aswang kaya sinaksak niya ito sa tiyan. Nagkaroon siya ng kalmot sa likod ngunit hindi niya yon ininda. Sapo ng amang aswang ang tiyan nito. Napapahiyaw sa sakit at abdi ng tama ng patalim. Babalikan pa kita. Tatapusin ko lang itong angkan mo. Uwi ka niya pagkatapos ay muli na namang tinugis ang dalawa pa sa anak nito. Ang mali niyo lamang ay dahil hindi kayo naglagay ng bintana. Hindi niyo tuloy matakasan ang inyong kamatayan. Hayop ka. Malalaman ito ni Punong Talot. Makakarating sa kanya ang ginawa mong ito. Kung galing sa inyo ay malabong mangyari yan. Kasi hindi ko na kayo bubuhayin pa lahat. Magsama-sama kayo sa impyerno. Muli niyang nilapitan ng mag-asawa na noon ay nakatayo at naghandang labanan siya. Hinayaan niya ang mga itong sumugod. Sige lang, sugod! Sabay ang mga itong sumugod upang kalmutin siya ngunit ginamit niya ang orasyong tagabulag. Nasaan na yun? Hindi maaaring matakasan tayo ng lalaki yun. Magbabayad siya sa ginawa niya sa mga anak natin. Tama ka. Hindi natin siya hayaang makatakas. Magbabayad siya sa pagiging lapastangan niya. Kailangan makarating ito kay Punong Talot. Nandito lang naman ako. Hindi ko naman kayo tatakasan dahil pareho nyo. Ang mission ko ay kayong lahat ng mga aswang. Galit na galit ang mag-asawa na sinugod siyang muli. Hinayaan niya ang mga itong sugatan siya. Hindi niya ginamit ang tagabulag para maging patas ang laban. Mahabang kuko ng mga ito laban sa kanyang balaraw. Napapahiyaw rin siya sa tuwing bumabaon ng mahabang kuko ng mga ito sa kanyang balat. At tila ang mga sugat at kalmot na yon ang naging dahilan ng pagiging agresibo niyang paslangin ng mga ito. Una niyang inatake ang lalaki. Nang ihina na ang mga ito kaya pinagsabay niya na. Matapos niyang saksakin ang lalaki ay sinunod niya agad ang asawa. Parehong naghihingalo habang nagkakatinginan sa isa't isa hanggang sa tuluyan ng mawala ng hininga. Hapong-hapo siya matapos malupig ang buong pamilya. Pinunas niya ang damit ng mga aswang sa balaraw bago ibinalik sa kaluban. Amoy na amoy niya ang mabahong itim na kulay ng dugo ng mga aswang. Hindi may paliwanag ang lansa at amoy bulok. Hindi niya matagalan ang amoy ng buong bahay kaya nagmadali siyang nilisan yon. Diretso siyang naghanap ng bagong biktima. Isang nilalang ang biglang dumaan sa kanyang ulo. Tila umahalakhak pa ito kaya biglang uminit ang ulo niya. Kinuha niya ang balaraw at hinintay ang pagbabalik ng nilalang. Sakaling ito ay aatake. Ilang sandali pa'y bigla nga itong dumaan sa kanyang uluhan. Sabay hawak sa balikat niya upang dagitin siya. Ngunit hindi yun nangyari nang bigla niya itong sinaksak sa muka. Nabitiwan siya nito at hindi na nakalipad pa. Bumagsak ito sa lupa kaya mabilis niyang nilapitan at tinarak ang patalim sa dibdib nito. Muli na naman siyang naglakad. Isang bahay na naman ang kanyang namataan. Walang ilaw, madilim at tahimik. Naisipan niyang silipin ang loob. Walang tao. Tiyak na lumabas na naman ang mga ito para mambiktima. Babalikan ko kayo. Anya't naglakad pa. Patungo sa namataan niyang bahay sa unahan. Muli na naman siyang mapapalaban sa isang buong angkan. Nasa lima at parehong malalaki ang katawan ng mga ito. Diretso na siyang tumayo sa harapan ng pinto nila. Gaya ng kaninang pamilya, naghahapunan ng mga ito. Puno ng mantsa ng dugo ang buka at kamay. Sarap na sarap ah. Sino kang pangahas ka? Gusto mong maging kasunod nitong biktima namin? Hayok nga, kulang pa pala yan. Hindi kami nakikipagbiruan sa mga estranghero. Wala, hulihin nyo yan mga anak. Kaya nyo yan, malalaki na ang mga katawan ninyo. Agad ang mga itong tumalon palapit sa kanya. Naging alerto siya at ang una niyang inatake ay nasa kanyang harapan. Tinadyakan niya ito ng buong lakas.
At nang tumihaya ito'y padapa niya itong nilundagan sa bitarak ng balaraw sa dibdib. Mabilis din siyang bumangon upang harapin ang sumusugod na isa pang binata. Kinalamot siya nito ngunit hindi niya yon alintana. Sinaksak niya ito sa tadyak ng nasa kanyang likuran. Wala na siyang masyadong lakas kaya gumamit na siya ng orasyon. Sa pagkakataong yon ay sabay ng mga itong nanghina. Bumalik ang mga ito sa normal na anyo bilang tao. Iniinda na niya ang maraming kalmot sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Ngunit gigil na gigil pa rin siyang bawasan ng angkan. Kaya naghanap pa siya ng pwedeng maging biktima. Nang gabing yun ay 5 kabahayan ng kanyang pinasok ng walang takot at pag-aalinlangan. Hindi siya nababahala kung ano ang magiging kahinat na ng kanyang ginawa. Kinabukasan ay nagising sila dahil sa ingay sa labas. Naroon ang kanyang biyanan, kaharap ang nagwawalang matanda na si Tandang Talot. Walang ibang gagawa nito kundi ang pamilya mo, Pedong. Umamin ka na, ikaw ang may kagagawan nito. Kung gagawin ko ang bagay na ito, dapat noon pa Tandang Talot. Bakit ko hinayaan dumami at lumaki pa ang inyong angkan kung ito naman pala ang plano ko? Kung ganon, sino ang mapangas na gumawa nito? Hindi ko rin alam, Talot. Kayo ang maghanap na salarin, hindi ako. Saka kung ako lumaban sa mga yon, tingin mo ba? Kahit isang kalmot man lang ba wala akong matatamo? Natahimik ang matanda. Napag-isip-isip na tama ang sinasabi ni Mang Pedong. Nagdududa ka bang si Bador ang may gawa? Hindi ko pinagdududahan ng katapatan ni Bador sa akin. Sa akin ang panig ng batang yon. Ay, mahanap ko lamang ang salaring ito. Todas sa akin ang buong angkan niya. Hindi na umimik pa si Mang Pedong. Nang makaalis ang matanday agad siya nitong pinuntahan sa kanilang kwarto. Buksan mo muna, Sorya, ako ito. Dinig nilang tawag ng kanyang biyanan. Agad itong binuksan ni Sorya. Tay, ano pong problema? Sabi niya ano ginawa mo? Bakit hindi ka naghintay ng tamang pagkakataon? Malalagay tayong lahat sa alanganin dahil sa ginawa mong ito. Inip na po ko, tay. Gusto ko'y gabi-gabing babawasan ko ang kanilang angkan. Ano, hindi pwede yun, Gaspar. Ako ang pupuntahan ni Tandang Talot at pagdududahan. Huwag ka magpakita kay Bador. Baka hindi na makapagpigil yon at isumbong kay Tandang Talot ang ating lihim. Sige lang, aaralin ko sa kabilugan ng buwan. Hindi ka mag-iisa. Aatake tayo sa kanilang angkan. Talaga po, tay, tutulungan mo ko? Oo, napagtanto ko na hindi dapat ako yuyuko sa mga yon. Sila dapat ang nakatingala sa aking angkan. Hindi yung angkan ko pa ang kanilang pagbabantaan. Ganyan dapat, tay. Salamat naman at nagising kayo sa katotohanan. Tay, hindi ba kayo mapapahamak sa plano nyong ito? Masyadong marami ang angkan ni Tandang Talot eh. 2 lang kayo. Hindi nakakatakot ang dami nila, mahal. Kahit aswang sila'y mahihina sila. Hindi siya lumabas ng kwarto gaya ng utos ng kanyang biyanan. Madalas siyang napag-iinitan ni Bador. Ngunit hindi niya ito pinansin pa. Babawi na lamang siya kapag tapos na ang kanyang misyon. 3 araw lamang ang lumipas nang tawagin siya ng kanyang biyanang lalaki. Mahalaga yun at gusto nitong silang 2 lamang ang nakakaalam. Kaya sa pribadong kwarto nito sila nag-usap. Bakit mo ako pinatawag, tay? Mukhang seryoso ang bagay na yan, ah. Ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Alam kong nakapaghanda ka. Alam kong matagal mo nang hinintay ang pagkakataong ito. Nasabihin ko sa iyo nga atake tayo. Talaga po ba, tay? Araw-araw ako nag-iipon ng lakas at enerhiya. Kaya alam ko sa sarili kong handa na ako. Alam ko kaya maghanda ka dahil ngayong gabi magaganap ang pagtitipon ng buong angkan. Doon tayo aatake. Dahil buo silang gagapiin natin, walang dapat na matira sa mga iyon. Anong gagawin ko, tay? Anong dapat kong dalhin? Matulog ka muna, magpahinga ka ngayong buong maghapon. Handa lahat ng gagamitin natin. Asin, banal na tubig at langis kontra aswang. Ang lihim na karunungan ni parehong taglay natin. Alam mo naman siguro kung kailan dapat gamitin. Opo, tay, saka may balaraw akong tanso. Yun ang ginagamit kong pandepensa sa aking sarili. Mainam yan, buti may ganyan kang pag-aari para talaga yan sa mga aswang at mga elemento. Opo, bigay sa akin ng lolo kong albularyo noon. Sa ninuno niya pa ito eh. Magagamit mo yan kay Tandang Talot. Mayroon din akong punyal na gawa sa tanso
Galing din ito sa aking mga ninuno. Ito ang pumaslang sa hari ng mga aswang noong sinaunang panahon, kaya pinagpapasapasahan din ng angkan kung sino na lamang sa atin ang makapaslang kay Tandantalot na yon. Nakahanda lahat ng kanilang gagamitin. Sa gabing yun ay haharap silang magbiyanan sa malaking laban. Buong maghapon silang namahinga upang makapaganda. Nang sa ganun ay maipon ang kanilang lakas. 10:00 pa lamang ay bumaba na sila ng bahay. Nilakad ang nasabing bahay ni Tandantalot. Tamang sinabi ni Mang Pedong. Naroon ang buong angkan, nagtitipon at tila naghihintay ng malaking kaganapan. Nakikita mo ba yung malaking palayok na yan? Ilang libong tao na ba ang nabiktima ng higanting palayok na nasa gitna ng bakuran ni Tandantalot? Mga demonyo talaga ang mga ito. Bakit ba nabuhay sa mundo ang mga yan? Hindi ko rin maintindihan pero isa lang ang masasabi ko. Walang lugar sa kaharian ng Diyos sa mga kagaya nilang nilalang. Tama ka po tay, tiyak po yan. Naganda na sila sa kanilang pwesto nang makitang umakyat na ng tila entabladong kawayan ng matanda. Sobrang laki ng apoy sa ilalim ng higanting palayok. Napatingala sila dahil ilang mga hagikika ng aswang ang kanilang naririnig. Sunod-sunod na dumating ang ilang mga aswang. May dagit na mga biktima, may bata, may matanda. At halos 6 ang nabilang niyang inihulog sa higanting palayok na yon. Paano naman natin maisasalba ang mga taong yun tay? Mamaya lang luto ng mga yun dahil sa laki ng apoy. Mga kampon talaga. Ano pang gagawin natin? Atakihin na natin sila. Agad na kinuha ni Mang Pedro ang dalang sagradong asin at langis, saka ang banal na tubig na matagal na niyang naipon noon. Tuwing pupunta siya ng simbahan ay naghihingi siya nito. Binigay ng matanda sa kanya ang ilan sa mga ito. Dito ka lang, doon ako sa kabila. Pwede ka nang umatake. Iyang nasa harapan mo, sabuyan mo na ng sagradong asin nang sa ganoon ay mabawasan. Huwag ka munang gumamit ng orasyon, baka manghina ang iyong katawan. Malaking laban ito, tandaan mo. Nakahanda ako tay. Haharapin ko ito ng buong tapang. Mabutit maiwan na kita. Alerto ka lang palagi. Pagka-uwi ka nito'y patakbo itong umikot sa kanyang tapat, ngunit hindi na ito umabot pa. Umatake na lamang ito nang makitang napalaban na siya sa maraming nilalang. Iyawan ng mga nilalang ng sabuyan niya ng sagradong asin, salitan ng kanyang ginawa, minsan ay banal na tubig at sagradong langis. Kapag nakakakuha ng pagkakataon ay balaraw ang nagiging katapat ng mga yon. Isang usal ng orasyon pamuksa sa mga ito ang kanyang ginawa. Maraming nawalan ng buhay, ngunit bawas iyon sa kanyang lakas at enerhiya. Agad siyang nanghina, ngunit alerto siya sa maaaring pagsugod ng iba pang kalaban. Ang kanyang biyanan ay tuloy-tuloy ding nakikipaglaban. Kahit matanda na ito'y napahanga siya dahil sa kakaibang taglay na lakas nito. Umusal din ito ng orasyon habang tuloy-tuloy siya sa pakikipaglaban. Napansin niyang unti-unting naging kaunti ang kanilang kalaban hanggang sa isang pamilyar na bulto ang bumungad sa kanya. Biglang naging anyong tao ang anyo nito sa kanyang harapan. Bador, ikaw ba yan? Bakit ka naging ganyan? Anong ginawa mo? Hayop ka. Binulabog mo ang aming samahan. Pinaslang mo ang aking mga kasama. Humanda ka kay Tandantalot. Hindi ko akalaing sumanib ka na sa grupo ng kasamaan, Bador. Anong pumasok sa isipan mo? Bakit mo ipinagpalit ang tahimik na buhay ng iyong pamilya? Tahimik kami dito. Bakit ka ba pumasok sa buhay namin? Umalis ka na bago pa lumabas si Tandantalot. Pinahamak mo ang buhay ng aking ama na si Tatay Pedong. Nililigtas namin ang ating angkan. Hindi pumasok sa utak ko na tatalikod ka at aanib ka sa kanila, Bador. Hindi ko tinalikuran ang aking pamilya. Sumunod lang ako sa kasunduan. Dapat ay maging isa ang aming angkan at angkan ni Punong Talot. Hindi kita maintindihan, Bador. Pero hindi kita sasaktan bilang respeto at kambal ka ng asawa ko. Kaya pakiusap umalis ka na. Kung hindi ay mapipilitan akong paslangin ka. Nang sabihin niya yun ay mabilis itong tumalon palayo. Ilang sandali pa'y narinig niya ang bangayan ng kanyang biyanan at ng matandang si Talot. Napagtanto niyang nagsitakas na rin ang iilang mga aswang na hindi napaslang. Si Tandantalot na lamang ang naiwang kaharap nilang dalawa. Sa pagkakataong yun ay isang malakas na talot ang kanilang kaharap.
Matanda ito ngunit ang tikas nito'y tila sa 50 lamang. Nagbabaga ang mga matang bitbit ang bato nitong itim na kahoy na kumikinang nasa sobrang tagal. Hindi ko hahayaang makalabas kayo ng buhay sa ginawa niyo sa aking angkan. Papaslangin ko kayo at uubusin ang buong angkan niyo. Ipaghihiganti ko ang buong angkan na inabuso ninyo. Gumawa ka ng proteksyon mo, Gaspar. Matindi ang matandang ito. Huwag kang maging kampante. Utos sa kanya ng kanyang biyanan. Agad niya itong sinunod. Umusal siya ng Latin. Kasabay niya si Mang Pedong, kaya hindi tumalabang mahikang ginawad sa kanila ng matanda upang patulugin sila. Ipinagpag ni Tantantalot ang mahaba nitong baton sa lupa. Yumanig na sobrang lakas ang lupa kaya napabalanse silang hindi mabuwal dahil sa ginagawa ng matanda. Hindi ito nakaapak sa lupa, nakaangat ito ng isang tangkal. Tuwang-tuwa na pinaglalaroan sila. Galit namang umusal ng Latin si Mang Pedong. Pamuksa iyon sa aswang ngunit malakas ang proteksyon na taglay ng kaharap. Sinabuyan ito ng asin ni Gaspar. Naguhumiyaw ito sa sobrang hapdi. Hindi tatalab sa kanyang orasyon, tay. Masyadong malakas ang panangga niya. Oo, kaya itong mga dalan nating patalim ang siyang pwede nating gamitin laban sa matandang yan. Humalakak ang matanda nang sabihin yon ni Mang Pedong. Nakakatawa kayo. Walang makakatalo sa akin. Hindi pa'y pinanganganak ang tatalo sa akin. Pwes nagkakamali ka dahil sisiguraduhin kong hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko may tarak sa dibdib mo ang balaraw na ito na pag-aari ng aking lolo. Agad siyang tumalon palapit dito. Maging si Mang Pedro ay nakahanda sa likuran. Humalakak ito sabay umusal ng orasyon. Sa pagkakataong yun ay biglang nagbago ang anyo nito at naging isang malaking paniki. Mabilis na inusal ni Mang Pedro ang pinakamalakas na orasyong panggapos. Hindi yun napaghandaan ng nilalang kaya ng akmang bubulusok na ito ng lipad pataas ay bigla na lamang itong bumulagta sa lupa. Agad niyang inapakan ng pakpak at binuhusan ng banal na tubig. Sinagad hanggang sa maubos ang laman ng bote. Naguhumiyaw na sa sakit ang nilalang. Sunod ay sinabuyan ito ni Mang Pedong ng sagradong asin. Napatihaya ito ng matamaan sa likod. Naguhumiyaw sa hapdi ang nilalang. Pagkakataon upang maitarak niya sa dibdib ng nilalang ang kanyang balaraw na tanso. Unti-unting umusok ang dibdib nito ng matarakan ng patalim hanggang sa unti-unting naging abo. Kumalat hanggang sa buong katawan nito at tinupok saka naging usok. Sa wakas natapos din ang kanyang paghahari-harian sa sityong ito. May mga nakatakas patay pero tiyak maghahanap ang mga yun ng ibang lugar. Bakit parang may kausap ka kanina? Kilala mo ang isa sa kanila? Wala lang yun, tay. Huwag mo nang alalahanin pa yun. Dahilan niya, ayaw niyang ipagtapat dito na si Bador ay isang aswang. Tiyak napapaslangin ito ng ama ng walang pag-aalinlangan kung malalaman man ito sa tamang panahon. Yung makakaya na nitong tanggapin ang isang anak nito na isang aswang. Kinabukasan ng magising sila naroon na si Bador sa kusina. Masayang tinutulungan ng ina sa pagluluto. Pagkalabas nila Soria sa kwarto ay malawak ng ngiti ang sinalubong nito sa kanila. Magkape muna kayo ng asawa mo, Soria. Nakagawa na ako ng kape. Nariyan sa termos. Magsali na lang kayo at kayo na rin ang bahala sa asukal. Walang pangahawa. Baka mamaya tayo na pala ang bagong, alam mo na. Ito namang si Kambal. Hindi ko magagawa yan syempre. Saka para saan naman alam ko namang pareho kayo ng tatay na albularyo. Kayang-kaya nyo pa rin namang puksain, hindi ba? Buti alam mo, Bador. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sagot kita, asahan mo yon. Salamat, Gaspar. Buti na lang pala ikaw ang naging asawa nitong Kambal ko. Salamat para saan? May ginawa ba akong ikinatuwa mo? Hindi mo ako pinahamak kay tatay saka kay nanay saka sa Kambal ko. Hindi mo kinuwento sa kanila. Ayos lang, saka kung handa ka ng puksain ng halimo na aswang sa katauhan mo, sabihin mo lang. Ako ang gagamot sa'yo, pag-isipan mo lang. Ngumiti ito sa kanya at nagpasalamat. Hoy, kayong dalawa, anong bulungan yan? Kanina pa yan wala ito, mahal. Usapang lalaki. Hayaan mo muna kami ng iyong Kambal. Aba, malapit na kayo agad samantalang ang init ng ulo mo lagi sa kanya. Tawanan lamang silang dalawa ni Bador. Hihintay niya ang desisyon ng Kambal ng kanyang asawa
Alam niyang hindi pa huli ang lahat at pwede pa itong magbago. Ang lupain ng mga aswang ay tuluyan ng naging abandonado. Walang kahit isa sa angkan ng mga ito ang naiwan at nangahas na bumalik. Sa takot na baka mapas lang sila ni Gaspar, naging tahimik din ang kanilang buhay. Wala ng kasunduan. Magpapatuloy ang kalayaan ng buong angkan hanggang sa susunod na henerasyon. Isang aral na dapat bago pumasok sa isang kasunduan, pag-isipan kung ikaw ba'y hindi malalagay sa alanganin dahil baka buong angkan mo rin ang mahihirapan sa huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Para po makatulong tayo sa channel na ito, palike naman po ng video at pa-comment po sa ibaba. Sa mga bago pa lang po, pasubscribe naman po sa channel na ito. Yun lamang po, napakalaking tulong na sa ating channel.